Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Global na Tayo dito lamang sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang lokal na paksa na maaari rin naman nating iugnay sa pandaigdigang konteksto. Kasama pa rin natin sa ating studio sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Leo Magpayo at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Patuloy niyo po kaming nasusubaybayan sa pamagitan ng ating Facebook Live sa ating FB page na Radyo Pilipinas World Service. Maaari niyo lamang pong i-search yan, maging sa ating Evox PBS receiver app na pwede niyo pong i-download sa Play Store kung kayo po ay naka-Android at sa App Store kung kayo naman ay naka-iOS. Ayan. So, marami tayong pag-uusapan para sa araw na ito. Sa unang bahagi ng ating programa ay mapag-uusapan natin ang ipinagdiriwang ngayon na Migrant Workers Day, no? Na actually ay tatapat talaga siya, no, sa June 7, no, sa Sabado, pero ang daming kaganapan, no? Kaya syempre isang linggo po nating ipinagdiriwang iyan. At sa pangalawang bahagi naman po ng ating programa ay mapag-uusapan naman natin kung paano nga ba na ipopromote, no, ang ating turismo sa mga South Korean national, kasi nagkaroon ng pahayag kamakailan si Tourism Secretary Cristina Frasco na kung saan sinisiguro niya, no, sa mga Korean tourists, no, na syempre alam naman natin malaki yung bulto niya, no, sa ating tourist arrivals dito sa Pilipinas, no, kung saan talagang sinisiguro niya na ligtas, no, at mahigpit ang seguridad dito sa ating bansa, kaya naman ligtas na makapagbabakasyon, no, yung mga South Korean nationals dito sa Pilipinas. Lahat ng yan, no, ay mapapakinggan po natin, no, sa ilang sandali. Samantala, no, bago tayo umusad sa ating mga diskusyon ay magkakaroon muna tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is
is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. At tayo po ay nagbabalik na po sa ating programang Global na Tayo. Ayan, at sa unang bahagi po ng ating programa ay pag-uusapan natin itong Migrant Workers Day na nasa ika-30 taon na. So 30th Migrant Workers Day natatapat po ngayong Sabado, June 7. Ayan, at kumbaga ngayon ay week-long kasi nagsimula pa pala itong ipagdiwang noong Lunes pa lamang. So from June 2 to June 7. Ayan. At ang tema po para sa taong ito ay OFW at 30 bayan, bayani, bayanihan na kung saan po ay binibigyang parangal ang 3-decade na kontribusyon ng ating mga OFW na syempre binibigyang diin dito yung kanilang papel bilang mga modernong bayani, mga bayani po natin yan sa kasalukuyan at pagiging mga tinatawag na co-architect sa nation building. Alam naman natin na syempre maraming maraming ambag o kontribusyon ng ating mga overseas Filipino worker bilang mga bagong bayani. Makikita naman dun sa kanilang ambag sa ating ekonomiya sa pamagitan ng mga ipinapasok nilang remittances mula po yan parehas sa land and sea-based po na OFWs. At itong selebrasyon na ito, kumbaga nire-reaffirm nito yung whole of government cooperation para sa proteksyon at promosyon ng karapatan at kapakanan ng ating mga OFW mula sa pre-migration dun sa kanilang employment sa ibang bansa at dun sa reintegration din kapag sila naman ay nag-decide na umuwi na po dito sa ating bansa. Sabi nga sa isang statement na
inilabas ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng kanilang FB page, no? Sabi nga ni Secretary Hans Leo Kakdak, quote and unquote, with the guidance and support of our President Ferdinand R. Marcos Jr., the DMW will tirelessly work toward creating an environment where every Filipino worker is valued, respected, and given opportunities for growth and development, no? Talaga nakaalalay po, no, para sa bagong Pilipinas nga no, nakaalalay ang ating pamahalaan dun sa magiging journey ng ating mga OFW mula dun sa kanilang pag-apply hanggang dun sa pagbabalik nila dito sa Pinas. At tulad nga no ng ating nabanggit kanina, yung Migrant Workers Day ay ipinagdiwang no every June 7, no, established sa ilalim po ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 na kilala rin no kung maghahanap kayo ng kung pang ilan ba to na Republic Act, Republic Act number 8042, upang kilalanin nga yung mga contributions no ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, no? At syempre, hinihikayat rin no ng DMW, ng ating Department of Migrant Workers, ang publiko, lalong-lalo na yung ating mga OFW at kanilang mga pamilya upang maging bahagi no ng selebrasyong ito at kumbaga makakuha rin ng mga libreng serbisyo na iaalok no sa buong linggo na pinagdiriwang itong Migrant Workers Day, no? Talagang isa-celebrate natin, no? Lalong-lalo na no na ang ating himpilan ay kumbaga isang online digital platform na nakatuon no yung ating programming sa ating mga overseas Filipino workers at maging dun sa mga naninirahan na rin no sa ibang bansa, no? Yung mga aktibidad pala no na isinagawa no nitong linggo no para sa Migrant Workers Day celebration, no, kasama diyan yung ribbon cutting para sa 30-year milestones photo exhibit no on labor migration governance, no, na kung di po tayo nagkakamali ay nagawa na po, no? Maging ang launch no ng National Reintegration Network Serbisyo Fair at ng Balikbayan Bazaar, no? At syempre bahagi rin 'yan no ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day ay yung pagbibigay ng tulong no sa 100 benepisyaryo ng livelihood program para sa OFW reintegration o LPOR at ang pagsasagawa ng on the spot poster making contest para naman dun sa mga siguro mga anak ito no na mga OFW, kasi OFW Children's Club. So talagang maging ang pamilya ng mga OFW ay kabahagi no ng pagdiriwang nitong Migrant Workers Day, no? At syempre bukod pa diyan sa ating mga nabanggit ay meron din no mga kumbaga mga health and wellness activities at maging entertainment. Syempre kailangan masayang-masaya no ang selebrasyon ng Migrant Workers Day no na nakaabang syempre sa mga OFW at kani-kanilang mga pamilya no diyan sa week-long celebration sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. At syempre ano pa ba yung mga nakahanda pa diyan no? Syempre naka-prepare din diyan yung mga activities din dun sa mga regional offices no ng DMW at dun sa mga migrant workers offices no MWO. Siguro sa mga ano to no sa ibang mga bansa na ito kasi MWO. So yung may mga activity diyan no para dun sa mga nasa ibang bansa nating mga overseas Filipino workers. At yun nga ay magkakaroon pa ng ilang major events no kabilang na diyan no sa darating na June 7 dun sa araw kung saan mismong tatapat no yung Migrant Workers Day no yung groundbreaking ng bagong DMW Central Office. Ayan, aabangan natin yan, ang signing ng isang joint memorandum circular kung saan itinatatag itong National Reintegration
Integration Network. Ayan, so isa rin yan sa kaabang-abang kasi siguradong maraming mga OFW ang matutulungan nitong network na ito. At syempre, yung pagpirma sa isang Memorandum of Understanding, kasama dyan ang Commission on Human Rights. Very curious tayo, ano bang nilalaman nitong Memorandum of Understanding na to? Ano kaya yung mga programa at proyekto na kung saan magko-collaborate ang DMW at ang CHR. Usapang pa rin tayo OFWs kasi last week sa isang Senate inquiry ay napag-usapan yung Action Fund. Bakit nga ba to napag-usapan? Kasi pwede palang maka-avail ang ating mga OFW ng taunang medical check-ups. Syempre mahalaga yung ating kalusugan. Hindi makakapagtrabaho kung bad yung kondisyon, may bad condition yung ating kalusugan. Kaya kailangan ito talaga ng mga OFW. At yan nga ay sa pamagitan ng DMW Action Fund, At yun nga, nakapag-commit ang ating Department of Migrant Workers na magbigay ng yearly medical check-ups para sa mga deployed OFW. Sa pamagitan, para sa mga hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng aksyon, ang ibig sabihin po niyan ay agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. Ayan, in short, Action Fund. At ito nga yung commitment na inihayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isang Senate inquiry na pinangunahan ni Senator Raffy Tulfo, kung saan nag-raise ng concerns ang senador patungkol dun sa yung mga ginagawa ng pre-employment medical clinic. So ito yung sinabi mismo ni Secretary Kakdak na yun nga ay magsasagawa nga ng medical check-up sa pamagitan ng Action Fund dahil maaari itong pondohan ang follow-through medical check-up ng mga OFW upang matiyak nga ang kanilang kalusugan at kapakanan habang nasa abroad at bago sila umuwi ng bansa. So siguro para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho bilang mga OFW ay samantalahin na merong ganitong klaseng programa kasi syempre tulong na yan mula sa ating pamahalaan at nasa atin na yun para i-grab yung opportunity na iyon. At ito pala madagdag na rin patungkol dyan ay sabi nga naman bilang tugon naman ni Senator Raffy Tulfo ay dapat daw bago payagang mag-operate itong mga pre-employment medical clinics ay dapat may coordination at pag-aproba naman ng Department of Health. Kailangan daw may boses ang DOH sa proseso at pagdating sa abroad, dapat magkaroon daw sila ng follow-through check-up at bago sila umuwi naman dito sa Pilipinas matapos ang isang taon ay muli naman daw dapat sabi nga ng senador sa ilalim sa physical check-up upang matiyak ang kanilang kalusugan, Ayan, so dapat talaga magpa-check up na dahil kahit naman sa pagtatrabaho din dito sa Pilipinas, mahalaga na masiguro na maganda ang kalagayan ng ating kalusugan para talagang tuloy-tuloy din ang ating pagtatrabaho. So ayan, yan ang ating naging diskusyon para sa unang bahagi ng ating programa. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. Pag What they are natapon doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. At nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating kasamang si Ray Sampang. At sa pagbabalik po ng ating programa ay makakasama naman natin ngayon si Dr. Erwin Balane, ang ating tourism attaché dyan sa Philippine Department of Tourism Korea Office upang pag-usapan naman kung paano ba naipopromote ang ating turismo sa naturang bansa. Ayan, Dr. Balane, welcome po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga sa iyo, Steph, at magandang umaga rin sa iyong mga tagapakinig. Ayun. So, unang-una po, Dr. Balane, makamusta lang po natin yung figures po ng mga pumupuntang South Korean nationals po dito sa ating bansa. Tumataas. Kasi alam po naman natin na malaking bulto po talaga ng tourism arrivals dito sa Pilipinas ay nanggagaling dun sa mga Korean nationals. So, kumusta po yung bilang nila? Totoo yan, Steph, sa mahigit isang dekada na ng turismo dito sa Korea, ang Korean market pa rin ang nangunguna pagdating sa volume ng turistang pumupunta sa Pilipinas. Unfortunately, for year 2025, sa first quarter ng ating taon ay bumagsak na ng about 18% ang volume ng tourist na pumupunta sa Pilipinas kumpara sa nakaraang taon. Marami kasing mga insidente na nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas kundi dito rin sa Korea. Kung maalala mo, nagkaroon ng
martial law dito sa Korea at nagkaroon pa ng impeachment. By the way, gusto ko lang ibalita sa iyo, kahapon ay katatapos lang ng kanilang presidential election. At ito ay nagbibigay na ng senyales na nabubuhay na muli ang interes ng mga Koreano na mag-travel outbound. Kasi katatapos nga lang ng isang political na problema dito sa Korea at ito ay nagbibigay na ng magandang senyales na babalik na uli sa magandang pamamalakad uli ang gobyerno ng Korea. No, that's good to know kasi talagang kumbaga breaking news yan overnight no na may bago ng presidente ang South Korea. At kumbaga siguro naman dun sa mga yung mga Korean nationals diyan ay nagkaroon sila ng hope no. Hindi lang dun sa aspect no ng tourism kundi sa iba-iba pa pong aspekto po no. Mga sektor diyan sa naturang bansa. Tama ka dyan, Steph. Oo, tama ka dyan. Ito naman po, no, speaking of mga panghihikayat po, no, dyan sa mga Koreans na pumunta dito sa ating bansa, ano-ano po ba yung mga kasalukuyang programa o proyekto na inilulunsad po, no, ng PDOT Korea Office para maipromote po, no, ang ating tourist destinations o siguro hindi lang tourist destinations, maging yung mga siguro yung mga products din no diyan sa mga kumbaga mga Korean nationals po. Alam mo Step, ang una nating dinatnan nga dito napakalaking problema sapagkat yun nga yung first quarter natin ay hindi maganda. So nagkaroon ako ng instruction mula sa ating head office diyan sa Pilipinas na gumawa ng programa or strategic marketing strategy na ang punot dulo ay ma-arrest natin yung pag-decline ng mga Koreanong turista papuntang Pilipinas, no? So ang ginawa namin immediately nagkaroon kami ng mga co-marketing programs sa ating mga trade partners, no, katulad ng mga airlines at mga travel agencies, yung mga malalaking travel agencies dito sa Korea. Una dyan, we have a co-marketing program with Cebu Pacific, with Philippine Airlines. Mamayang hapon may meeting kami with Philippine Airlines para pag-usapan namin ano yung mga bagay na dapat nating kaming dalawa no, na pagtuunan namin ng pansin nang sa ganun ma-expand natin yung marketing natin sa Korean market. At hindi lang yung paghihikayat sa kanila, kundi pati pag-aanin natin kung paano yung madali ang pag-booking ba ng papuntang Pilipinas at ng mga pakete na binebenta natin sa merkado. So ito yung mga ginagawa nating programa nang sa ganon ay mapadali natin o mapabilis natin ang pag-travel ng mga Korean travelers papuntang Pilipinas. At kamakailan po no, speaking of kasi nabanggit nyo nga po yung pagbaba no ng tourist arrivals mula dyan sa South Korea. At speaking din po no nung head office po no kasi kamakailan ay nagbigay ng pahayag no ang ating butihing kalihim ng Department of Tourism na si Secretary Cristina Frasco kung saan kanyang sinisiguro no ang kaligtasan ng mga Korean tourists na nasa ating bansa kasi bukod nga diyan sa nangyari sa Korea no syempre meron ding concerns no dito naman sa Pilipinas pag nandito na sila para magbakasyon. Sa inyong part dyan sa PDOT Korea Office, paano nyo po na-i-assure no, sa potential Korean tourists na ligtas po silang makakapagbakasyon dito sa Pilipinas? Yeah. Unang-una, i-congratulate muna natin si Secretary. Yes. Isa siya sa mga membro ng kabinete ni Presidente na iniretain sa kanyang position bilang membro ng kabinete ng ating Presidente. Yan. Itungkol doon naman sa tanong mo, una, dahil nga sa sunod-sunod na mga insidente ng mga krimen against sa Korean nationals diyan sa Pilipinas,
mula nung itong first quarter, nakaraang 3 buwan, 4 na insidente. At ang iba dito ay maiko-consider natin na heinous crime, no? Katulad ng kidnapping, no? Tapos meron pang armed robbery and homicide, merong armed robbery na nangyayari doon mismo sa mga tinuturing natin na mga magagandang tourist destination ng ating bansa, katulad ng Batangas, no? Ng Angeles, Pampanga, no? At ng diyan mismo sa Metro Manila. Ito yung mga madalas na pinupuntahan ng ating mga turistang Koreano sa Pilipinas. Ngayon, yung itong mga insidenteng ito ay nagbubunga ng maling perception sa ating bansa sa merkado at napagkakamalan nila ngayon na ang Pilipinas ay hindi magandang destinasyon dahil hindi safe mag-travel ang mga Koreano. Nagbunga nga ito ng travel advisories, no? na inisyu ng Ministry of Foreign Affairs ng Korea na ang sinabi nila sa lahat ng kanilang mga national na nagta-travel diyan sa Pilipinas ay una, dagdag ingat sa pagta-travel doon sa mga destinasyon natin. Pangalawa, yung i-avoid yung mga high-risk areas. So imagine mo yung ating mga tourist destinations ay na-label as high-risk areas dahil sa mga krimen na nangyayari doon sa mga tourist national, Korean nationals diyan sa Pilipinas. So ngayon, kami naman dito sa Korea, yung statement na pinalabas of course ng ating butihing secretary ay ikinatuwa namin at sapagkat ito ay nagbunga ng pagkumbinsi uli sa mga Korean na ang Pilipinas ay hindi ganun kapangit o hindi pangit na destinasyon para sa kanilang mga nationals, kundi ang advantage natin nga bukod doon sa tayo yung pinakamalapit na tropical destination, no, sa mula sa Korea, ang ating isla ay binubuo ng 7,641 islands at hindi lahat ng mga isla natin ay may mga nangyayaring krimen, no, laban sa mga turista. Kaya isinisiguro natin na yung statement halimbawa ni Secretary ay pinakalat natin dito sa Korea nang sa ganun ay malaman nila na ang Pilipinas ay safe pa rin mag-travel at ina-assure ang kanilang safety and security kapag sila ay tumutungtong sa ating bansa. Malaking bagay talaga na mismong Tourism Secretary yung nag-a-assure, no, sa ating mga potential tourists na ligtas, no, silang makakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Tama yan, Steph, tama yan. At eto naman po, no, Dr. Balane, no, ano pa po yung mga dapat namang abangan pa, no, na mga proyekto o programa ng PDOT Korea Office, no, especially para sa ating mga Korean mga Korean nationals, no, na nandyan upang mapataas pa yung tourist arrivals mula dyan sa South Korea. Gayong nabanggit nyo nga po yung figures kanina. Again, ang ating unang nasa isipan agad, ano, ay yung ating marketing strategy na ma-arrest natin yung decline ng tourist arrivals from Korea to the Philippines. So sa tulungan ni Secretary ay kami binigyan ng sapat na resources para ma-focus natin sa online and offline marketing activities, no. Ito yung tinutuloy namin yung aming digital campaign dito sa Korea dahil sa iba-ibang mga segment ng market na ngayon ay mas yung binubigyan ng focus ang pag-booking nila ng travel through online. At kaya dumadami yung mga turista natin papuntang Pilipinas dahil sa online booking na available dito sa Korea. Pangalawa, of course, yung patuloy natin na participate sa mga offline events, no? Ito yung mga trade fairs, consumer fairs,
na ginagawa natin sa iba't ibang syudad dito sa Korea. Hindi lamang dito sa Seoul, pati sa Busan, sa Jeju at iba pang mga lugar dito sa Korea. Matanong ko rin po, no, Dr. Balane, nagsasagawa po ba ng mga tours po ang PDOT Korea office para dun sa mga Korean nationals po? Ay hindi sakop ng aming trabaho yan, sapagkat yan ay trabaho na ng mga private sector partners natin na silang nagbubook ng kanilang mga travel papuntang Pilipinas. Kumbaga yung the promotion lang po talaga. Ang marketing lang tayo. Ang atin naman ang role natin itaas natin yung intensyon ng ating merkado na mag-travel papuntang Pilipinas. At ang role naman ng private sector, ito yung i-convert yung kanilang intention into actual travel, no? At siguruhin natin na yung kanilang pag-travel ay, above the quality na ine-expect natin ine-expect ng mga turista na pag-travel natin sa Pilipinas. Ito naman po, final message na lang po ninyo, no? Especially siguro, although baka hindi naman nila tayo maintindihan kasi nakatagalog tayo, pero for our potential Korean tourists po, no, anong pwede po yung assurance po, no, na maiugnay natin doon sa nabanggit niya ni Secretary? Well, siguro ang final message ko lang para lang doon sa ating mga kababayan na ang turismo ay malaki ang ambag sa ating ekonomiya, at kung ano man ang maging pangit na persepsyon na mangyari sa ating bansa ay nagkakaapekto yan para sa ating ekonomiya, no? Kaya kapag meron tayong nakitang mga turista, ipakita natin yung ugali na kung saan tayo'y kilala. Di ba? Ang Pilipino ay kilala as the most hospitable and warm host, di ba, ng mga bisita natin sa ating bansa. So ipakita natin itong ugaling ito dahil dito tayo kilala. At para naman, of course, yung perception ng ating mga Korean travelers sa Pilipinas ay mabago, na hindi tayo yung lugar na delikado, kundi tayo ay safe, at enjoyable, at of course ang bawat travel nila sa Pilipinas will remain memorable, for the rest of their lives. At with that, maraming salamat po, Dr. Balane, sa pagsama niyo po sa aming programang Global na Tayo. Maraming salamat, Steph. Ayun, at ating nakasama po si Dr. Erwin Balane, ang ating Tourism Attaché mula dyan sa Philippine Department of Tourism Korea Office. At sa puntong ito ay magtatapos na po ang ating edisyon, no, ng Global na Tayo para sa araw na ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Magandang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.